Isang magandang araw pong muli mga kapatid. Narito naman po tayong muli upang patuloy pa natin tuklasin ang napakarami pang hiwaga ng Biblia. Bigyan po natin ngayon ng kaliwanagan ng isang katanungan ng ating kapatid. Ito po yung kanyang katanungan. Ano po ba ang layunin ng katapusang paghuhukom? Kung pagkamatay ng isang tao, alam na ng kaluluwa niya kung saan ang kanyang destinasyon. Basahin natin ngayon ang Lucas 16 mula versikulo 22 hanggang 24. Namatay ang pulubi at siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ayun, alam naman pala ng kaluluwa ng isang tao ang kanyang patutunguhan at ang kanyang kinalalagyan pagkatapos siya mamatay. Ano pa bang layunin nung final judgment? Ang katapusang paghuhukom ng ating Panginoong Diyos. Ang layunin po noon kapatid, upang makumplito ang paghihirap ng isang taong pasaway nang siya ay nabubuhay pa, sapagkat ibabalik ng Diyos ang ating pisikal na katawan sa pagdating ng katapusang paghuhukom. At tungkol naman sa mga matutuwid, upang makumplito ang kanilang kaligayahan kasama ang pisikal na katawan sa muling pagkabuhay. Kaya ang purpose po talaga ng Diyos noon para makumplito ang lahat na paghihirap ng mga masasama at makumplito ang kaligayahan ng lahat ng matuwid. Basahin natin ngayon ang Marcos 9 versikulo 48. Dooy hindi mamatay ang mga uod at ang apoy. Kita po ninyo yung kapatid. Ang impyerno, hindi mamamatay ang uod at ang apoy. Isunod natin ang pahayag 14, versikulo 11. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay mag-aalab magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumasamba sa limaw at sa kanyang larawan at ang mga natatakan ng kanyang pangalan. Pagdating ng huling paghuhukom, makukumplito sapagkat ibalik ng Panginoon Diyos na Ama ang ating pisikal na katawan upang maramdaman natin yung uod na gumagapang sa ating katawan. Sapagkat dito sa Lucas 16, versikulo 22 hanggang 24, kaluluwa pa lang ito kapatid. At tandaan po natin, ang kaluluwa walang laman at buto. Kaya hindi pa niya maramdaman ang kiliti ng uod na gumagapang sa kanila na hindi mamamatay. Saka mo lang maramdaman yun kapag may pisikal ka ng katawan. Sa araw ng paghuhukom, ibabalik ng Diyos yan. Basahin muna natin ang 1 Corinto 15:51. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa 53, ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi mabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Ang final judgment, iyaong pagpalit ng katawang nabubulok sa katawang hindi nabubulok upang maramdaman ng kaluluwa ang kiliti ng uod na walang kamatayan na gumagapang sa kanila. Sapagkat sa sinasabi ko na, kapatid, ang kaluluwa ay walang laman at buto. Basahin natin ang Lucas 24, versikulo 39. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito.
Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. O kita po ninyo mga kapatid, ang kaluluwa ng mayaman, wala pang laman at buto yon. Ang naramdaman niya doon yung init lang, naramdaman lang ng kaluluwa. Wala para tayong mababasang uod roon. So sa final judgment, sa huling paghukom, ay doon na may sagawa ng Diyos ang katuparan ng talagang insaktong parusa sa mga taong masama at insaktong parangal sa mga taong magtatagumpay. Hanggang dito na lang, sana'y samahan niyo ko muli upang patuloy pa natin tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia.